ibinulgar ni Ombudsman Samuel Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority umano ang pinakakorap na government agency. Yung Ombudsman kahapon, headline, ang pinakakorap daw na ahensya ng gobyerno ay yung Department of Agriculture sa kayang NFA, pinimbestigahan daw nila. Naku po mga kababayan, eto nga, ibinulgar ni Ombudsman Martires ang pinakakorap na ahensya ng gobyerno ay ang Department of Agriculture at NFA po mga kababayan. Ako po, ito nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi talaga kayang gawing 20 pesos ang bigas mga kababayan. Talaga ho pinagkakakitaan ng mga tulunggis na mga yan sa gobyerno mga kababayan, mga opisyal na yan, mga nanunungkulan. Kaya hindi ho kayang talagang ibigay na 20 pesos ang ating presyo ng bigas mga kababayan. So ito, paanoorin na po natin ang buong video mga kababayan. Sa unang bugso ng ating balitaan, kahit na ano pang propaganda ang ipakalat ng Administrasyong Marcos Jr. ay hindi nito matatakasan ang katotohanang marami sa mga Pilipino ang naghihirap sa panahon ngayon. Ayon sa isang dating opisyal ng Malacanang, ito ay kasunod ng inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority na nagsasabi na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ayan po mga kababayan, walang mga tunay na trabaho. Hirap na hirap po ang mga taong bayan. Dumadami ho na walang trabaho. Yan po ang sinasabi nila na talagang nararamdaman ng mga mamamayan na talagang tsaka mataas ho talagang presyo ng mga bilihin, mga kababayan. Samantala, hindi naman maiwasan ng nasabing opisyal na maawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At bakit kaya? Alamin sa ulat ni Jason Rubrico. Kayo ba maawa kay BBM mga kababayan sa mga ginagawa niya? Kayo na bala. Mas dumami pa nga ang mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa ilalim ng Administrasyong Marcos na pumalo sa mahigit 2 milyong individual nitong January 2025. Mas mataas kumpara sa nakarang buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. Naku po, ayan po patunay po yan mga kababayan na tumaas ang walang trabaho ng mga Pilipino. Kabilang sa mga dahilan ng kawalan ng trabaho ay ang paghihintay ng job recall o pag-rehire ng kanilang dating employer, habang ang iba naman patuloy pa rin naghahanap ng bagong trabaho. Ayon sa isang dating opisyal ng Malacanang, hindi maitatanggi ng kasalukuyang administrasyon na talagang naghihirap na ang mga Pilipino. Masama talaga ang ating ekonomiya sa ngayon. Kahit anong propagandang sinasabi ng administrasyon, maganda ang ating kalakaran, talagang hindi mapapasinungalingan at talagang naghihirap. Yan po mga kababayan, talagang naghihirap at nararamdaman ng mga Pilipino ang mga ganitong ginagawa ng administrasyon, di ba ho? Nagpapakalat ho daw na maganda ang ekonomiya natin at may mga trabaho itong mga Pilipino. Totoo ba yun? Nararamdaman niyo ba mga kababayan? Naghihirap ang karamihan sa ating mga kababayan. Maraming walang trabaho. Hirap na hirap din ani Panelo ang ating mga kababayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin na hindi makontrol-kontrol ng gobyerno. Kasunod niyan ay binanggit din ni Panelo ang Department of Agriculture na ani wala namang ginagawa. Ito ay kasunod ng ibinulgar ni Ombudsman Samuel Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority umano ang pinakakorap na government agency. Naku po, ayan po. Di ba? Yan ang pinakakorap na agency daw. Na ito nga, hindi ho talaga mawala yung korupsyon dito mga kababayan dahil nga sa mga pinaggagawa na itong mga to. Di ba ho? So yan po mga kababayan, yan po ang pinakakorap na agency. Yan po So yan po mga kababayan, ayan po yung pinakakorap na agency, ayan po yung sinabi ng ombudsman na mga kababayan. Dahil marami pong mga kinasuhan mga opisyalis dyan sa mga departamento na yan, mga kababayan. Kahapon, headline, ang pinakakorap daw na ahensya ng gobyerno ay yung Department of Agriculture sa kayang NFA, pinimbestigahan daw nila. Yung mga kinukuha niya, kagaya na sekretary ng Department of Agriculture, ang mayaman yan, wala, puro salita, puro ngawa, walang ginagawa.
Ayan o, puro salita lang ho. Wala akong nagawa talaga. Mga kababayan, hindi na napababa ng 20 pesos ang bigas. Dagpa ni Panelo, wala rin namang nangyari nang maging kalihim si Marcos Jr. ng Department of Agriculture. Sa kabila ng pangako niyang bababa ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo, patuloy pa itong tumataas na lalo pang nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Tama ho, di ba ho? Nasaan na ho yung pangako niya, mga kababayan? Naging triple pa nga ho ang presyo eh. Bukod pa rito, lumala ang problema sa smuggling ng mga agricultural products na nagdulot ng pagbagsak ng lokal na agrikultura. Maraming magsasaka ang nalugi at napilitang isara ang kanilang mga sakahan dahil sa patuloy na pagpasok ng mga imported na produkto na mas mura ngunit bumabaha sa merkado. Kaya aniya, bumabagsak ang Pilipinas at kaawa-awa ang mga Pilipino. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili umanong walang malinaw na direksyon ang liderato ni Marcos Jr. pagdating Sa inyo rin po ba walang malinaw direksyon tong ang administrasyon natin? Ano masasabi nyo dito? Meron nga ba na direksyon ng ekonomiya natin, mga kababayan? At nararamdaman nyo ba ang pagunlad ng ating bayan? Sa sektor ng agrikultura kaya't patuloy na lumulubog sa kahirapan ang bansa. Department of Agriculture, pinakakorap na ahensya ng pamahalaan ayon sa isang ombudsman. Narito. Yan po, isa pa ho yan ha. Binarita talaga, headline po talaga yan, mga kababayan. Pinakakorap po na ahensya ng pamahalaan. Yan po, galing na po sa ombudsman yan, mga kababayan. Ano yung sinasabi na, nire-report nila, ito nga ang mga ahensya to ay pinakakorap. News Scoop ni Gia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martires, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang Grabe ho pala. Libo-libong mga opisyal to mga kababayan. Sobra ho. Dami, ang libo. So ilan ba ang ang mga nakaupo diyan, mga nagpapatakbo diyan, mga kababayan, libo, halos lahat na ho yata ng ng departamento, mga kababayan. Iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 anya ang kasalukuyang sumasailalim sa case evaluation habang mahigit 6,000 ang grabe ho, 6,000. Sobra ho yan. Grabe ho. Napakarami ho. Nyo nga ho yan, mga kababayan. Diyan sa departamento na yan. Sobra ho, 6,000. Parang halos lahat na ho yata ng empleyado dyan, mga kababayan, di ba ho? Iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Kaugnay nito, ibinulgar din ni Ombudsman Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority ang So yan po yung dalawang yan, mga kababayan, yung dalawang pamahalaan na yan. Nagsama ho sila ho nagko-connection sa ganitong kalakalan. Pinakakorap na government agency. Binigyang din ng Ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products dahil anya, sapat naman ang supply ng mga ito. Natuklasan. Grabe ho ha. Sapat naman ng supply sa ating bansa pero nag-i-import pa rin ho sila. Yan ho, ganyan ho talaga kagarapal yung mga empleyado natin. Sobra ho. Nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Git pa ng opisyal, pangunahing kinasasangkutan ng mga kawani ng pamahalaan ang paglabag sa procurement law at panunuhol. Yan, panunuhol. Yun ang dyan kalakaran ho dyan yung panunuhol ng bawat departamento, mga kababayan, pagdating dyan sa custom na yan. Yan ho. Ayan talaga ang problema natin sa ating bansa. Dapat nga talaga unahin yung custom. Kagaya nga ng ginawa ni Pangulong Duterte, nakita nyo ho, pinakita nyo ho yung mga kotse na mamahalin, mga luxury car na talagang niya. Tingnan mo, winasak ho niya para matigil nga lang itong corruption nga dito, mga kababayan, di ba ho? Katang umaalis sa administrasyon. Ano ba, nakakaamoy ba sila? Hindi na magtatagal ang administrasyon.
Kinumpirma po ng Department of Information and Communications Technology at maging ng Malacanang po na nag-resign na, nagbitiw na sa pwesto si Attorney Ivan John Uy bilang kalihim po ng DICT. Ito nga mga kababayan, marami na rin ho nagre-resign sa gobyerno dahil nga hindi na ho nila masikmura itong pamahalaan na ginagawa ho nila. No, ang masasabi mo dito, Attorney Sal? Bakit kaya? Dapat sinasabi niya kung bakit siya nagre-resign. Parang kami yatang umaalis sa administrasyon. Ano ba, nakakamoy ba sila na hindi na magtatagal ang administrasyon? O kaya naman nakikita nila o hindi nila matanggap yung mga pamamaraan ng administrasyon. Kaya ayaw nilang maging... O yun po mga kababayan. Oo nga, baka hindi na nga talaga nila natatanggap yung mga pinagagawa sa kanila. Tsaka yung sana yung mga yung mga nasa DA din, Agriculture tsaka NFA, mga magsilayas na rin ho kayo dyan, mga mga kurap ho yung mga dyan, dapat magsilayas na ho yan, yung mga nakakatagal. Kapahagi ng pagbagsak nito, pagtanggap ng tao. Kagaya nung yung bagong appointed, yung sa PCO, baka may problema na naman doon. Hindi pa nga may conflict of interest ng mga issue laban sa kanya. Tapos hindi pa sila nagkakasundo ng kanyang USEC. Iba sinasabi na USEC, iba sinasabi niya. Opo. Ang gulo nila. Attorney, at hindi rin natin makakaila na sa ganitong mga panahon, nagbitiw sa pwesto nga si Attorney John Uy, pero iniwan niya yung estado ng ating Pilipinas, yung internet particularly, ay meron pa rin po sa ating mga kababayan ang wala pa rin pong access sa internet at hindi natin makakalimutan, Attorney, na napakahina pa rin ng internet sa Pilipinas. Totoo naman yan. Hanggang ngayon, hindi nila magawa ng paraan yun. Hindi natin maintindihan kung bakit. Siguro nag-resign, hindi niya rin kaya. Yun po mga kababayan, napakarami ho problema ng ating bansa ngayon. So, ano pong masasabi nyo dito? Mag-comment na lang po kayo at mag-subscribe mga kababayan para sa iba pang balita. Maraming salamat po. God bless po.